Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Agnilawan sa YouTube channel. Mag-subscribe lamang po at para mag-notify kayo ng sistema. At hindi na kayo kailangang mag-schedule pa dahil i-remind na kayo ng digitally ng artificial intelligence. Ayan mga kabansa. Okay, nako mga kabansa. Medyo nagwawala maraming grupo dahil parang nakakaroon na ng whitewash dito sa investigasyon tungkol dito sa mga flood control projects. Kasi naglabas itong si Claire Castro ng isang masubali na maaari daw maging state witness ito si Romualdez. Sus mo, Joseph. Kayo na maghusga mga kabansa kung pwede state witness ito si Romualdez. Ang alam ko sa state witness, least guilty among the conspirators. Ay, ibig sabihin, hindi siya dapat isa sa mastermind o isa sa mga nakinamang ng gusto dito sa crimen of the century na ito, mga kabansa. Depende lang sa Department of Justice at sa husgado. Ano ba itong katarantaduhan na ito? Ini-introduce na nila itong naratibo, mga kabansa. At kukondisyon nila utak natin. Itong si Romualdez sa isang buting tao at walang kilalaman dito sa anomalous flood control projects. Ay. So, ayan. Pero sabi niya, hindi pa raw sigurado. Bakit nilalabas na ni Claire Castro? Kung hindi pa sigurado ito, walang posibilidad dito. Bakit kailangan banggitin na ng press officers ng Malacanang? Si Romualdez po isa sa mga lawmakers from the House of Representatives na implicated in the corruption scandal involving kickbacks from the flood control contracts. At siya ay pinsan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. at na nagsabi na nobody will be spared in the ICI investigation, even if it would hit his political allies or his relatives, like Romualdez, who is his cousin. Alam naman natin walang ngipin itong ICI na ito. Ang kailangan natin ay si Romualdez ay humarap sa Blue Ribbon Committee, mga kabansa. No? Kaya maraming grupo ang nag-aalsa. May isang grupo, itong Artikulo 11. Ano siya sabi, naakusahan na si Marcos ng cover-up, mga kabansa, dito sa multi-billion peso flood scandal na ito. At nagtatanong, bakit si Marcos at si Romualdez ay hindi iniimbestigahan for ghost flood control projects? Resource person lang daw siya pagharap niya sa ICI. At hanggang ngayon, ang Kamara at ang Senado ay bigo sa pag-hold ng any public officials or their alleged accomplices accountable. No? 2.5 buwan ng mga kabansa, walang passport na nakakansel. Walang warrant of arrest na nai-issue. Anong klase ito? At ang Kamara ay nag-terminate na ng kanyang investigasyon habang ang Senate Blue Ribbon Committee ay nagsuspinde ng mga session. Ayan ang sinasabi ko. Andito ang mga akusadong most likely. Hindi naman natin hinuhusgahan because everybody is innocent until proven guilty. Pero nandito sila, dito nakatingin ng ICI sa kabila. He's looking the other way.
Ha? Eh, lumabas na ako sa Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Oh, yung mga in-implicate ni Bryson Hernandez, yung mga in-implicate ni Langdiskaya Couple, yung mga in-implicate ni Gutesa. Tapos sasabihin nila, wala pang, ha? Pwedeng usigin dito. Oh. Parang na-underestimate yata ni Marcos Jr. ang impact ng sarili niyang expose. Ha? Ano inaasahan niya? Na maniwala tayo na dahil siya ang nag-expose? Ay, siya na ang graft buster? Ha? Samantalang siya ang lumalabas na pinakamalaking mastermind dito. Kasabwat niya ang kanyang pinsa. The back does not stop. Ha? Ha? Hindi ito tumitigil dyan. Implicate na rin siya ni Saldico. Dahil tumangin si Saldico na hindi niya pwedeng mastermind to dahil hindi naman siya makakakilos kung wala, mga kabansa. Kung walang utos si Rob Valdez, mga kabansa. At kung walang inaapurmahang budget at pinipirmahan, ito si Marcos Jr. The Marcoses are culpable for what the group described as plunderous system, fueled by political dynasties and traditional politicians. Sabi pa ng grupo, ang publiko at ang civil society ay hindi dapat ma-distract by the narratives of either faction coming from the executive or the legislative, adding that both camps have abused the powers entrusted them by the people. So, nung malaman ni Paulo Duterte itong posible na maging state witness si Tambaluslos, ano sabi niya? This is the joke of the century. Joke of the century. Eh, talaga naman akong katawa-tawa eh. Ha? Congressman Martin Romualdez is going to be a state witness. Paano ito? Ano mangyayari dito? Ha? Masasakripisyo ba ang presidente? Ha? Masasakripisyo ba ang pamangkin at anak ng presidente na si Sandro Marcos? Ha? O gagawa na lang sila ng isang maglulubid-lubid na lang sila ng isang storya para ma-divert ang atensyon ng publiko. O, sabi ni Paulo ni Pulong, no? Ito pa yung state witness Romualdez ay para bang mga buhaya na nagte-testify against sa ibang buhaya. Ha? After magkapiestahan sila sa ilog, mga kabansa. If the Department of Justice allows this, sabi ni Pulong, it's clear that the problem isn't just the floods, but the government's conscience ay lumubog na rin. Bumulusok na rin. The administration has not yet lifted a finger, sabi ni Congressman Duterte, to catch former Bicol Party List Representative Elizalde, who should be held accountable for the fiasco. And baka ito pa maging primary witness, hindi ko siya sabing state witness, no? Wala rin. Nagkakansela ng passport niya. Tumatalik sabi, wala pa rin nangyayari mga kabansa. Puro kwentuhan. Ha? Ano pa palagay nila sa ating mga Pilipino? Stupido? Bakit nila tayo binababoy na ganito? Hindi ba sila nahihiya sa mga karating bansa natin? Ha? Na mag-host pa rin tayo ng ASEAN sa 2026. Pahiya naman tayo. I-pass na muna natin yan, mga kabansa.
Hindi yata naiintindihan ng administrasyon itong ang kapalpakan, ang kapahiyaan, ha? Kabuwangan na ginawa nila at itinulak nila ang ating bansa. O itong executive director na ito ng ICI, itong Brian Keith Osaka, mga kabansa. Ha? Sinabi na si Romualdez umaten ng closed-door session. Eh, bakit ba closed-door session yan? Ha? Kine-question na yan Conchita Carpio Morales. Kine-question yan Antonio Carpio. Marami nang kukwestiyon ka. Eh, baka naman nagkakape lang kayo dyan, nagtsatsaa lang kayo dyan. Ano investigasyon ginagawa niya? Wala naman kaming nakikitang minutes. Wala kami nakikitang disclosure. Oh. At nagpakwento kayo ni Romualdez how the insertions were being made. Alam na natin yan eh. Anong witness na kailangan pang si Romualdez ang magbunyag yan eh? Alam na natin yan. I can even cite it to you. Ha? First step, the agencies submit their proposals. Pangalawa, kinoconsolidate siya ng DBM for the possible organization into a national expenditure program. Pangatlo, sinusubmiti yan sa both houses of Congress who comes up with their own version at pag may discrepancy sa version, pang-apat, kinoconsolidate yan into one version through the bicameral committee. The bicameral committee, pang-lima, comes up with the General Appropriations Bill and then for the sixth, the signature of the President. At pag pinirmahan yan, 7 step. Pag pinirmahan yan ng Presidente, that becomes a law. Ha? That becomes a law. So, yan mga kabansa, no? Yan ang, that is how the budget process is completed. So, ano ang ating makukuha dito? Bakit kailangan magtutumpik-tumpik pa tayo? Samantalang kung wala namang pipirmahan ng Presidente, wala namang panggagalingan na sigalot. So, saan nagsimula? Ano naging ugat? Yung pirma ni Pangulong Marcos. That is the smoking gun. No? We just need the additional witnesses para yung distribution ng loot ay matrace natin. At lumalabas, 3 lugar ang major destination ng ninakaw na trilyon. Una sa bahay ni Caldeco, pangalawa sa bahay ni Romualdez, at pangatlo sa Aguado Street, just across Malacanang. So ano pa? Ano pa drawing ang kailangan natin dito? Ha? Ano pa ang kailangan? Ha? Ano pa ang kailangan na i-substantiate dito ni Tambaluslos? Ha? Klaro-klaro na itong krimen na ito eh. Oh. So the ICI investigation, sabi ni Antonio Carpio, is imbued with public interest. This should be open to the public, particularly to the media, to avoid suspicion. Habang nag-close door session kayo dyan, wala pong naniniwala na sa inyo. Ha? Lalo-lalo na ang ICI ay create ng isang executive order kung saan ang Pangulo has all the authority to order everybody. Kaya the ICI has already lost its credibility. Oh, dapat i-turn over yun na investigasyon na yan Rimulya sa Ombudsman at sa Senate Blue Ribbon Committee para makapag-imbestiga at makapaghalukay ng mas marami pang ebidensya. Alright. So, anong punot-dulo? Hindi si Castro rin, girl, sabi nga ni Chavit Singson, ano sabi ni Castro?
just calm down. It doesn't happen immediately. Their promise is that week 4, they will be able to file cases and recommend filing of cases. Oh. But the big question is, will they be able to file a case against the main mastermind, Ferdinand Marcos Jr., and for his conspiring mastermind, Ferdinand Martin Romualdez? Yan ang tanong na sagutin nila. Ha? Papailan ba nila si Marcos? Papailan ba nila si Romualdez? Papailan ba nila si Saldico? Kasi kung hindi, tama na itong drama na ito. Sarswela lang. Ha? Maraming salamat po.